Welcome sa Tito Manny TV. Ang issue po natin ngayon ay ang statement ni Vice President Sara Duterte na kinukonsidera niya seriously ang pagtakbo bilang presidente sa 2028 matapos ng tila pagpapakita ng suporta ng Iglesia ni Cristo sa kanilang peace rally kay Sara Duterte. Mukhang nabuhayan ng loob si Sara. At eto nga, nagbitaw na ng statement si Sara Duterte at ang sabi niya, "We are seriously considering. I really believe that our country will be great." Mahirap siya ipaintindi sa ating mga kababayan and mahirap yung kailangan natin gawin kasi you really have to stand firm, especially with government policies para maayos siya. Pero paniwala ko, kung magkaisa lang yung mga tao, alam natin kung saan tayo pupunta, magagawa ng ating bayan. Again, another look who's talking sa mga statement ni Sara Duterte. Itong sinabi niyang, "I really believe that our country will be great," linyahan niya ni President Bongbong Marcos eh. Sabi pa niya, mahirap siya ipaintindi sa ating mga kababayan at mahirap yung kailangan nating gawin kasi you really have to stand firm, lalo na with government policies para daw maayos siya, pero naniniwala siya na magkaisa lang ang tao ay alam natin kung saan tayo papunta, magagawa ng ating bayan. Nagkakaisa na nga ang taong bayan, Sara Duterte. Ikaw lang ang kumalas. Kayo ang gumawa ng problema. Sa inyo nanggaling ang pagkakawatak-watak natin mga Pilipino ngayon. Tapos the nerve na sabihin mo para maayos ang gobyerno natin, kayo ang gumulo sa maayos na sanang takbo ng gobyerno ni President Bongbong Marcos. So nakita nyo na? Sa tingin ko na ikinubli pa nila ang kanilang rally sa isang peace rally kuno. Abay, parang may isog rally lang pala yun. Kesyo wala daw politika, wala daw makikisawsaw ng mga politiko, at ang rally ay para sa pagkakaisa at sa kapayapaan. Tila nakalimutan na ng INC na magkakaroon lang tayo ng pagkakaisa at kapayapaan kung merong accountability. At kung akala ni Sara Duterte ay maipapanalo niya ang 2028 presidency nang dahil lang sa boto ng mga Iglesia ni Cristo, nagkakamali po kayo. Kahit na gustong ipakita ng mga DDS na kontrolado ng INC ang gobyerno natin, lalo na ang mga politiko natin, hindi po INC ang may hawak ng ating bansa. Pero magandang development po yan. Mabuti na yung sinabi na ni Sara Duterte na siya ay tatakbo sa 2028 para matigil na itong mga DDS sa kakapagpakalat nila ng mga fake news na bukas, makalawa, after 3 days, after 5 days, iba na daw ang presidente. At si Sara Duterte na daw ang uupo sa Malacanang. At ang huling sinabi pa nila, yun daw mga nag-rally sa INC, dediretso ng Malacanang para pabagsakin si President Bongbong Marcos. At may nagbanta pang mga DDS na kapag itinuloy daw yung impeachment ni Sara Duterte, ganong kadami daw yung ipinakita ng INC sa kanilang rally ang susugod sa EDSA para patalsikin si President Bongbong Marcos. Aba ay maghunos dili kayo. Huwag niyong kakalimutan ang majority ng mga Pilipino na sumusuporta kay President Bongbong Marcos. Dahil if push comes to shove, diyan po natin makikita ang puwersa ng taong bayan na nasa likod ng ating Presidente Bongbong Marcos. Pero ngayon, pakinggan naman po natin ang point of view ng isang dating DDS vlogger na si Nino Barsaga. Ano kaya ang masasabi niya sa pronouncement ni Sara Duterte sa kanyang pagtakbo sa 2028? Pakinggan po natin ito. Alam niyo ba mga kababayan, na kung saan nasasangkot siya sa mga hindi magagandang issue, sa mga issue kagaya ng confidential fund, na pinangalan kung kani-kaninong pangalan ng chicheria, na hindi niya pa nasasagot ng direkta, hindi niya pa nai-explain kung saan niya dinala ang pera, pero nagpiprepare na pala sa pagtakbo niya sa presidential election. Yes, ma'am. Alam mo, paghandaan namin lahat. We are serious. Bilang Vice President, dapat ang tayo mo, dapat ang kayong paninindigan, dapat ang iyong mga sinasabi ay para sa sambayan ng Pilipino. Hindi para sa iilang tao na porki nakadikit sa'yo
Hindi porket sumuporta sa'yo, todo depensa ka? Mga kababayan, may napanood akong video, I think napanood nyo na rin ito, nakita nyo na rin itong video ito, na kung saan may nagtanong sa kanya, I don't know kung media ba ito, o kasama sa mga supporter niya, na ang katanungan sa kanya, tatakbo po ba kayo bilang Pangulo this coming 2028? Ang sagot niya, sino consider niya na raw ang pagtakbo niya bilang Pangulo sa presidential election ngayong taon 2028. Alam niyo ba mga kababayan, na kung saan nasasangkot siya sa mga hindi magagandang issue, sa mga issue kagaya ng confidential fund, na pinangalan kung kani-kaninong pangalan na chicheria, na hindi niya pa nasasagot ng direkta, hindi niya pa na-explain kung saan niya dinala ang pera, pero nagpiprepare na pala sa pagtakbo niya sa presidential election. Panoodin po natin ang video ng kanyang pagpapaliwanag at kasagutan niya doon sa nagtatanong. This coming 2028, may posibilidad po bang tumakbo kayo? Ma'am, please! 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 Yes, ma'am. Para mapaghandaan namin lahat. We are serious. We are seriously considering, ma'am. Tuloy-tuloy yung Yes! Mama, awa ka! Hindi siya pwede backslide. Narinig na natin! Pero ang lahat-lahat ng yan ay magdidepende sa mangkukulam. Kino-consider. Ibig sabihin, talagang siniseryoso niya ang pagtakbo niya sa pagkapangulo ngayong 2028. Ito po mga kababayan, wala pong problema po dun sa kanyang pagtakbo, sa kanyang plano, kung ano man ang kanyang plano sa kanyang political career, kung meron ba siyang career sa politika. Ang punto rito, gaano ba siya kalinis? Gaano ba siya kabuti bilang Vice President ng ating bansa? Natutugunan niya ba yung mga ibang problema? Sapat ba yung kanyang ginagawa na mayroon mga satellite? Sapat ba yun? Trabaho ba ng Vice President yun? Yung palibreng sasakyan na may mga bus sa EDSA? Sapat ba yun? Or pantakip lamang yun sa isyu na kinasangkutan niya? Kagaya na lang po nito mga kababayan. Ilang beses siyang nagsalita na ipinagtanggol niya si Kibuloy, na kung saan may mga biktima si Kibuloy ng pangre-rape, pangahalay, ng mga allegation na nasa korte. Yes, speaking of allegation, totoo naman na inosente pa si Kibuloy hanggat hindi pa siya nahatulan ng korte. Papaano? Kung totoo yung allegation na ipinagtatanggol niya. At baka sabihin naman ng iba, paano kung hindi napatunayan sa korte at siya inosente? Good for him. Mabuti yun para sa kanya. Pero, bilang Vice President, dapat ang tayo mo, dapat ang kayong paninindigan, dapat ang iyong mga sinasabi ay para sa sambayan ng Pilipino. Hindi para sa iilang tao na porke nakadikit sa'yo, hindi porke sumuporta sa'yo, todo depensa ka. Di ba? Pangalawa, yung sa mga opisyal natin na Coast Guard na dumuduty sa isang island sa Philippine Sea na binobomba, tahimik ka. Di ba? Doon, dito na lamang, simple na lang ito. Nung nalaman ko ang issue sa DepEd, na pinapunta ako ng mga tauhan mo para i-vlog yun. At nirekta ko sa'yo sa Viber mo.
May ginawa ka bang aksyon, Madam BP Sara? Wala. Di ba? Bagkos inappoint mo pa yung mga sangkot na tao doon. Pinabayaan nyo yung security guard na nalagay sa alanganin. Ngayon, sasabihin mo, willing ka nang tumakbo sa pagkapangulo? Anong katarantaduhan yan? Anong kagagahan? Ang gusto namin malaman sa'yo, ang gusto namin marinig sa'yo, saan mo dinala ang pera? Dahil yung perang yan ay pera ng sambayan ng Pilipino na obligasyon mong ipaliwanag sa amin. Hindi namin kailangan yung mga kadramahan mo, kaartihan mo, yung para ka bang kumukuha ng simpatya. Galit na galit ka kay Speaker Martin Romualdez? Galit na galit ka sa mga congressman na nag-iimbestiga sa'yo? Bakit? Dahil hindi mo maudyukan, hindi mo madiktahan, at higit sa lahat, lumalabas ang mga baho ng tanggapan mo. Yung isang opisyal na si Mercado, na siya mismo ang nagkikwento, nag-explain kung papaano mo siya sinusuhulan gamit ang opisina nyo. Ha? Tapos sabihin mo, tatakbo ka for President 2028. So ayan, aliw talaga kapag si Nino Barsaga ang nagsalita. Pero kayo, anong masasabi ninyo? Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat po.